Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan sa gitna ng hating gabi ang gumising sa diwa ni Arabella. Hindi ito ang karaniwang tunog ng tricycle o ng lumang jeep na dumaraan sa kanilang baku-bakong kalsada sa probinsya. Ang tunog na iyon ay mabigat, mayabang at puno ng banta. Isang tunog na hindi nababagay sa kanilang simpleng baryo. Kasunod nito, isang boses ang pumunit sa katahimikan ng gabi, isang boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang bato. Lito! Lumabas ka riyan. Alam naming nandyan ka. Huwag mo kaming pagtaguan. Iyon ang boses ni Anton Ledesma. Malamig. Mapagmataas. Ang boses ng lalaking nakatakdang sumira sa kanyang kinabukasan. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa buong katawan ni Ara. Iyon na. Dumating na sila. Mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Hindi ito isang simpleng pagbisita. Ito ay isang paniningil. Diyos ko, narito na sila. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, kasabay ng mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Sa isang iglap, ang antok ay ganap na naglaho, napalitan ng isang desperadong pangangailangan na kumilos. Mabilis pa sa kidlat siyang bumangon mula sa kanyang lumang papag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ang bowl na kahoy sa paanan ng kanyang kama. Hindi na siya nag-abalang mamili. Hinablot niya ang iilang piraso ng damit, ang mga pinaglumaang pantalon at blusa, at walang awang isiniksik sa loob ng isang gamit na backpack. Bawat galaw niya ay tila isang karera laban sa oras, laban sa mga boses na naririnig niya sa labas, na palakas ng palakas. Lito! Isa! Kapag hindi ka lumabas, sisirain namin itong pinto mo, sigaw ulit ni Anton, na may kasama ng pagkalampag sa kanilang manipis na pintuan. Napapikit si Ara ng mariin. Si Itay. Ang takot para sa kanyang sarili ay biglang napalitan ng mas matinding takot para sa kanyang ama. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa sakit na makitang ang kanyang ama, isang marangal na magsasaka na nagtrabaho ng buong buhay, ay ngayoy kinukulong sa sarili nitong bahay na parang isang kriminal. At lahat ng ito ay dahil sa isang pagkakamali. Isang pagkakamali na siya ngayon ang magbabayad. Dali-dali niyang isinara ang backpack at isinukbit sa kanyang balikat. Bago tuluyang lisanin ang maliit na silid na naging saksi sa kanyang mga pangarap, saglit siyang napahinto sa harap ng isang maliit at gasgas ng salamin. Ang nakita niya ay hindi ang dalagang puno ng pag-asa na nangangarap makapagtapos ng pag-aaral. Ang nasa harap niya ay isang puganting may mga matang ligaw sa takot, ang buhok ay magulo, at ang mukha ay basang-basa sa pinaghalong pawis at luha. Ito na ang kanyang bagong katotohanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at maingat na naglakad patungo sa kusina, kung saan ang ilaw mula sa isang maliit na gasera ay nagbibigay liwanag. Doon, nakita niya ang kanyang ama, si Mang Lito, na nakaupo sa isang silyang kahoy, nakayuko, at ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Itay ni. Mahinang tawag ni Ara. Dahan-dahang itinaas ni Mang Lito ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay namumula at puno ng luha, ang mukha ay puno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Ara, anak, patawarin mo ako, humihikbing sabi nito. Hindi ko sinasadya, hindi ko alam na sa ganito hahantong ang lahat. Nilapitan ni Ara ang ama at hinawakan ang magaspang nitong kamay. Itay, wala na po tayong oras. Kailangan ko na pong umalis. Pero saan ka pupunta, anak? Gabi na. Delikado, giit ni Mang Lito, habang ang mga kalampag sa labas ay lalong lumalakas, tila anumang oras ay babagsak na ang kanilang pinto. Sa Maynila po, Itay, sagot ni Ara, ang boses ay pilit na pinatatatag. May konti pa po akong naipon. Maghahanap po ako ng trabaho. Kahit ano po, papasukin ko. Inilahad ni Mang Lito ang nanginginig nitong palad. Sa loob niyon ay may ilang lukot-lukot na 1,000 piso. Ito na marahil ang lahat ng natitira sa kanilang kabuhayan. Ito, anak, dalhin mo. Pasensya ka na, ito lang ang kaya kong ibigay. Ang tanawing iyon ay parang punyal na sumaksak sa puso ni Ara. Umiling siya. Huwag na po, Itay. Sa inyo na po iyan. Hindi, anak. Kunin mo na, pilit ni Mang Lito, isinisiksik ang pera sa kamay ni Ara. Kasalanan ko ito. Naipit ako sa patibong ni Don Ricardo.
Akala ko'y pautang lang para sa ating lupa, pero isa pala iyong kasunduan para ipagbili ito sa kanya sa halagang hindi makatarungan. At ang kapalit para kalimutan ang utang ay ikaw. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lamang, puno ng kahihiyan. Ito ang katotohanang pilit nilang itinatago sa loob ng ilang linggo. Ang kasal kay Anton Ledesma ay hindi isang simpleng pagsasanla ng kinabukasan, ito ay isang bayad utang. Hinawakan ni Ara ng mahigpit ang pera. Napayuko siya at hinalikan ang kamay ng kanyang ama. Itay, makinig po kayo. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Ang mahalaga ay maging ligtas kayo. Kapag tinanong nila kayo, sabihin ninyong hindi nyo alam kung nasaan ako. Magmatigas po kayo. Pangako, tatawag po ako kapag ligtas na ako. Ara, di. Mahal na mahal ko po kayo, Itay. Sa huling pagkakataon, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Isang yakap na puno ng pag-ibig, pamamaalam, at isang pangakong hindi bibitiwan. Pagkatapos, walang lingon-likod, tumakbo siya patungo sa likod bahay, sa maliit na bintanang palagi niyang dinadaanan noong bata pa siya. Sa huling pagkakataon, lumingon siya at nakita ang anino ng kanyang ama, nakatayo at walang magawa, habang ang pinto sa harapan ay tuluyan ng bumagsak. Tumakbo si Ara. Tumakbo siya na tila hinahabol ng lahat ng demonyo sa mundo. Ang mga sanga ng puno ay humahaplos sa kanyang braso at mukha, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo. Makalayo sa mga Ledesma. Makalayo sa isang kinabukasang hindi niya pinili. Pagdating niya sa kalsada, nag-abang siya ng anumang sasakyan na maaaring maghatid sa kanya sa terminal ang bus sa bayan. Isang tricycle na puno ng mga panindang gulay ang huminto. Manong, sa terminal po, hingal na sabi ni Ara. Pinagmasdan siya ng driver mula ulo hanggang paa, napansin marahil ang takot sa kanyang mga mata. Tumango na lamang ito at pinasakay siya. Ang buong biyahe ay puno ng kaba. Bawat ilaw ng sasakyan na kanilang nakakasalubong ay nagpapatili sa kanya. Baka sinusundan na siya. Baka nahuli na siya. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang backpack, sa kaunting perang bigay ng kanyang ama, ang tanging pag-asa na meron siya. Ang terminal ng bus ay isang magulo at maingay na lugar kahit sa ganoong oras ng gabi. Ang amoy ng usok, pagkain at pawis ay nagsasama-sama sa hangin. Ang mga taong nag-uunahan, mga porter na sumisigaw, mga bus na bumubusina, lahat ay nakadagdag sa kanyang pagkalito. Kailangan niyang makahanap ng bus na papuntang Maynila. Maynila! Maynila! Cubao! Paalis na, sigaw ng isang konduktor. Iyon na iyon. Iyon ang kanyang takas. Sa kanyang pagmamadali, hindi na niya pinansin ang mga taong kanyang nababangga. Ang tanging layunin niya ay ang maabot ang bus na iyon bago ito tuluyang umalis. Takbo, Ara, takbo. At sa gitna ng kaguluhan, sa kanyang pagtakbo na hindi tumitingin sa dinaraanan, isang malakas na pagbangga ang nagpatigil sa kanya. Aray! Isang katawan ang kanyang nabangga ng buong lakas. Isang lalaki. At sa lakas ng impact, natumba ang lalaki, hindi sa sahig, kundi pasandal sa isang katabing kariton ng mga paninda, na nagdulot ng malakas na kalabog. Ano ba? Isang galit na sigaw ang kanyang narinig. Napatulala si Ara. Nakita niya ang lalaki, nakahawak sa kanyang binti, at ang mukha nito ay namimilipit sa matinding sakit. Ang lalaki ay nakasuot ng mamahaling polo shirt at pantalon, halatang hindi ordinaryong tao. Ang kanyang sapatos ay makintab, ngunit ngayon ay may bahid ng alikabok. Sir, paumanhin po. Sorry po. Hindi ko po sinasadya, nag-aalalang sabi ni Ara, akmang tutulungan ito. Ngunit bago pa man niya mailapat ang kanyang kamay, isang pares ng matang nanlilisik sa galit ang tumitig sa kanya. Hindi sinasadya, umalinggaw ang boses ng lalaki, puno ng sakit at inis. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo, miss? Tingnan mo ang ginawa mo. Itinuro nito ang kanyang binti na tila mas sumasakit pa. May iniinda na nga akong injury, lalo mo pang pinalala. Mga taong katulad ninyo, mga walang pakialam. Basta na lang tatakbo na parang walang ibang tao sa mundo. Ang bawat salita ay parang latigong humagupit sa pagkatao ni Ara. Ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng hiya, at pagkatapos ay ng isang kumukulong galit. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na tumatakas siya para sa kanyang buhay. Gusto niyang isigaw na wala itong karapatang husgahan siya.
Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nakita niya ang paghamak sa mga mata nito, ang uri ng pagtingin na ibinibigay ng mayayaman sa mga taong tulad niya, isang istorbo, isang walang halaga. Ang busina ng bus ay muling tumunog, isang paalala na kailangan na niyang umalis. Walang oras para makipagtalo. Walang oras para sa pride. Pasensya na po ulit, iyon na lamang ang nasabi niya, bago mabilis na tumalikod at tumakbo patungo sa bus, iniwan ang lalaking galit na sumisigaw pa rin sa sakit. Nang makasakay siya sa bus at makahanap ng upuan sa may bintana, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod, hindi lang dahil sa pagtakbo, kundi dahil sa kahihiyang idinulot ng engkwentro. Habang dahan-dahang umaandar ang bus palayo sa terminal, palayo sa kanyang probinsya, palayo sa kanyang nakaraan, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Kinuha niya ang perang bigay ng kanyang ama at binilang ito. 5,000 piso. Iyon lang. Iyon lang ang kapital niya para harapin ang isang dambuhalang lungsod na wala siyang kakilala. Napatingin siya sa labas ng bintana. Ang mga pamilyar na tanawin ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng kadiliman. Isang malalim na kalungkutan at pangulila ang bumalot sa kanya. Iniwan niya ang kanyang ama. Iniwan niya ang kanyang tahanan. At sa gitna ng kanyang pagtangis, ang bumalik sa kanyang isipan ay hindi ang mukha ni Anton o ang takot na naramdaman niya kanina. Ang bumalik ay ang mukha ng lalaki sa terminal. Ang kanyang mga matang nanlilisik. Ang kanyang mga salitang mapanghusga. Isang estranghero na sa isang iglap ay nagparamdam sa kanya kung gaano siya kaliit at kawalang halaga sa mundong ito. Sumandal si Ara sa malamig na salamin ng bintana habang ang bus ay humaharurot patungo sa Maynila. Ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan at ang bigat sa kanyang puso. Nakatakas nga siya, ngunit papunta saan? Papunta sa isang buhay na hindi niya alam kung paano sisimulan. May nilabulong niya sa sarili, habang ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimula ng matanaw sa malayo. Paano ako magsisimula? Paano ako mabubuhay dito? Ang mga tanong ay naiwang nakabitin sa hangin, walang kasagutan, kasabay ng pagpasok ng bus sa isang bagong mundo na puno ng panganib at kawalan ng katiyakan. Isang matalas na kirot ang pumunit sa kamalayan ni Marco de Villa, isang pamilyar na kaaway na gumising sa kanya mula sa mababaw na pagkakatulog. Nagsimula ito sa kanyang kanang binti, isang nag-aalab na sakit na gumapang mula sa kanyang bukong-bukong hanggang sa hita, tila libu-libong karayom ang sabay-sabay na tumutusok sa kanyang mga kalamnan. Isang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Napahigpit ang kapit niya sa mamahaling kumot na seda, at ang kanyang mga panga ay nagtiim sa pagtitimpi. Ang silid ay malawak at tahimik. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay dapat sana ay nagbibigay ginhawa, ngunit para kay Marco, ito ay isa lamang paalala ng kanyang pagkakakulong. Ang mga dingding na kulay abo, ang mga modernong kasangkapan, ang malaking bintanang salamin na may tanawin ng malagong hardin, lahat ng ito ay simbolo ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa loob ng mga dingding na ito, si Marco ay isang bilanggo. Bilanggo ng kanyang katawan at higit sa lahat, bilanggo ng kanyang nakaraan. Ang sakit na dulot ng kanyang binti ay mas naging matindi dahil sa insidente sa terminal ng bus kagabi. Isang walang ingat na babae. Isang pabayang estranghera na sa kanyang pagmamadali ay nagdulot sa kanya ng ganitong pagdurusa. Naalala niya ang takot sa mga mata nito, ngunit mabilis itong napalitan ng inis. Anong karapatan nitong magmadali kung makakaperwisyo naman ng iba? Dahan-dahan niyang sinubukang ibaluktot ang kanyang binti, ngunit isa na namang bugso ng sakit ang sumalubong sa kanya. Sa sobrang frustrasyon, hinablot niya ang isang makapal na libro mula sa kanyang bedside table at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Gumawa ito ng isang malakas na kalabog, isang tunog ng karahasan sa gitna ng katahimikan. Ang tunog na iyon. Ang tunog ng isang bagay na nababasag. At sa isang iglap, wala na siya sa kanyang marangyang silid. Nagbalik siya sa gabing iyon. 1 taon na ang nakalipas. Umuulan ng malakas. Ang mga ilaw ng kalsada ay malabo sa basang windshield. Ang tunog ng malakas na musika mula sa radyo. Ang matamis na tawa ng babaeng nasa kanyang tabi. Isabella. Ang pangalan niya ay isang dasal, isang sumpa sa kanyang mga labi. Ang bango ng kanyang pabango. Ang paraan ng paghaplos niya sa kanyang braso habang siya ay nagmamaneho.
Dahan-dahan lang, Marco, sabi nito, ang boses ay malambing. Okay, maam, biro niya, at mumiti sila sa isa't isa. Isang ngiting puno ng mga pangarap at pangako. Ngunit ang kasunod na nangyari ay isang bangungot na paulit-ulit na nagaganap sa kanyang isipan. Isang nakakasilaw na ilaw. Ang nakakabinging tunog ng pagpreno ng mga gulong sa basang kalsada. Ang sigaw ni Isabela. Ang marahas na pag-uga ng sasakyan. Ang tunog ng nababasag na salamin at nayuyuping metal. At pagkatapos katahimikan. Isang nakakatakot na katahimikan na binasag lamang ng mahinang pagpatak ng ulan at ng kanyang sariling hikbi habang paulit-ulit niyang tinatawag ang isang pangalang hindi na kailanman sasagot. Sir Marco. Okay lang po ba kayo? Isang boses ang pumutol sa masakit na alaala. Ang pinto ng kanyang silid ay bahagyang bumukas at isang kasambahay ang sumilip, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumabas ka, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng galit na hindi para sa kasambahay, kundi para sa kanyang sarili. I said, get out. Leave me alone. Mabilis na nagsara ang pinto. Muli, naiwan siyang mag-isa sa kanyang kulungan, habang ang pawis ay namumuo sa kanyang noo at ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang sakit sa kanyang binti ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang bigat ng kasalanan. Siya ang nagmamaneho. Siya ang dapat na nag-ingat. Buhay niya dapat ang kinuha, hindi ang kay Isabela. Ilang sandali pa, muling bumukas ang pinto, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kumatok. Isang babaeng matangkad at eleganteng nakasuot ng isang mamahaling bestida ang pumasok. Si Doña Elvira de Villa, ang kanyang ina. Marco, ano na naman itong naririnig kong sigawan? Tanong nito, ang boses ay kalmado, ngunit may diin ng otoridad. Hindi ito lumapit. Tumayo lamang ito malapit sa pinto, ang postura ay perpekto, ang tingin ay mapanuri. Wala, ma. I just want to be alone, sagot ni Marco, hindi man lang tumitingin sa kanya. Hindi maaari iyan, anak. You need someone to look after you. Ang huling caregiver na kinuha ko ay nag-resign dahil sa pagiging mainitin ng ulo mo, sabi ni Doña Elvira, na tila isang business report ang kanyang sinasabi. Kaya naman, I made sure na ang susunod na kukunin ko ay mas matibay. She will start today. Napabuntong hininga si Marco. Isa na namang bagong bantay. Isa na namang estrangherong magmamasid sa bawat galaw niya, mag-aalok ng tulong na hindi niya kailangan at titingnan siya ng maihalong awa. Hindi ko kailangan ng caregiver, Matty. Huwag matigas ang ulo, Marco, matatag na sabi ng kanyang ina. Hindi ito para sa iyo lamang. This is for the family's peace of mind. At para na rin kay Katrina. Nag-aalala siya sa iyo. Kailangan mong magpagaling. May kasal pa kayong dapat asikasuhin. Ang pangalan ni Katrina. Ang kasal. Ito ang mga salitang laging ipinapaalala sa kanya ng kanyang ina. Ito ang kanyang kiresponsibilidad. Si Katrina, ang matalik na kaibigan ni Isabela. Ang pagpapakasal dito ay parang isang paraan ng pagbabayad puri, isang paraan upang itama ang isang pagkakamaling hindi na maitatama pa. I will handle it myself, marrying, sabi ni Marco. Hindi. The decision is final, sabi ni Doña Elvira, at sa tono ng kanyang boses, alam ni Marco na tapos na ang usapan. Darating siya anumang oras. Maging maayos ka sa kanya, Marco. For NY's sake. At tulad ng kanyang pagpasok, tahimik din itong umalis, iniwan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango at ang bigat ng kanyang mga utos. Napapikit si Marco. Galit siya. Galit siya sa kanyang ina sa pagtrato sa kanya na parang isang baldado. Galit siya kay Katrina sa pagpayag sa ganitong arrangement. At higit sa lahat, galit siya sa kanyang sarili sa pagiging duwag na harapin ang lahat. Maya-maya pa, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Hindi niya ito pinansin. Muling kumatok, mas malakas ng kaunti. Sir Marco, boses iyon ni Yaya Nena, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. Nandito na po yung bago ninyong caregiver. Papasukin mo, walang ganang sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin. Bahala na kung sino man iyon. Isa lang din naman siya sa mga taong aalis matapos ang isang linggo. Narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto, ang mahihinang yapak sa sahig na gawa sa Nara.
Inaasahan niya ang isang matabang babae na nasa middle age, tulad ng mga naunang nag-alaga sa kanya. Magandang umaga po, sir, sabi ng isang boses. Isang boses na mahina, nanginginig, ngunit pamilyar. Dahan-dahang iminulat ni Marco ang kanyang mga mata. At ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Nakatayo sa gitna ng kanyang silid ang isang dalagang payat, nakasuot ng simpleng t-shirt at kupas na maong, at may bitbit na isang luma at gasgas na backpack. Ang parehong backpack. Ang parehong damit. Ang parehong mukha. Ang babae mula sa terminal ng bus. Ang babaeng dahilan kung bakit ang kanyang binti ay tila sinusunog sa sakit sa sandaling ito. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Marco, isang ngising walang bahid ng anumang tuwa. Ito ay puno ng pang-iinsulto at hindi makapaniwalang pagkakataon. So, ito pala ang mas matibay na nahanap ng kanyang ina. Isang pabaya at walang ingat na probinsyana. Ikaw, ang salitang lumabas sa kanyang bibig ay halos isang pabulong, ngunit puno ng lason. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng dalaga. Ang kaunting tapang na sinubukan nitong ipakita ay biglang naglaho, napalitan ng purong gulat at takot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, at ang kulay sa kanyang pisngi ay biglang nawala. Halatang nakilala din siya nito. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay tumaas na, malamig at mapanganib. Get out. Now. You're fired. Napatda ang dalaga, hindi makagalaw, tila isang usa na nasilaw sa liwanag ng papalapit na sasakyan. Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, lumayas ka sa pamamahay ko, sigaw ni Marco, sinubukang bumangon ngunit napangiwi lamang sa sakit. Ang kanyang galit ay lalong sumidhi. Maging sa sarili niyang teritoryo, siya pa rin ang dehado. Sa sandaling iyon, ang pinto ay muling bumukas. Pumasok si Doña Elvira, ang kanyang mukha ay nagtatanong. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa, ang kanyang anak na nanlilisik ang mga mata, at ang bagong dating na babae na takot na takot. Hindi alintana ang namumuong sigalot, ngumiti ng bahagya si Doña Elvira sa dalaga, at pagkatapos ay bumaling kay Marco. May problema ba, anak? Kalmadong tanong nito. Siya ang bago mong caregiver, si Arabella. Nakatitig si Marco kay Ara, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ang pangalang Arabella ay walang kahulugan sa kanya. Ang nakikita lamang niya ay ang mukha ng babaeng nagdulot sa kanya ng sakit at perwisyo. At ngayon, ang babaeng ito ay narito, sa loob ng kanyang silid, nakatakdang alagaan siya. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa, kung hindi lang ito nakakagalit. Napatiimbagang si Marco, nakulong sa pagitan ng utos ng kanyang ina at ng kanyang naggangalit na pagkasuklam. Nakatayo si Arabella sa gitna ng malawak na silid, ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga salita ni Doña Elvira, siya ang bago mong caregiver, si Arabella, ay umalinggaw sa kanyang pandinig na parang isang hatol na pinal. Nakulong siya. Nakulong sa pagitan ng nanlilisik na mga mata ng lalaking minsan niya nang nasaktan at ng malamig at mapanuring titig ng ina nito. Ang backpack sa kanyang likod ay tila pabigat ng pabigat, isang paalala ng kanyang kahabag-habag na kalagayan. Ma, I told you, I don't need, nagsimulang magprotesta si Marco, ngunit isang matalas na tingin lamang mula kay Doña Elvira ang tuluyang nagpatahimik dito. Tumingin sa kanya ang matandang ginang, ang mga mata ay walang emosyon ngunit puno ng bigat. Miss Reyes, tama ba? Tumango lamang si Ara, ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Ang trabaho mo ay simple lang, pagpapatuloy ni Doña Elvira. Ang boses ay kalmado na parang nagbibigay lamang ng instruksyon sa isang empleyado. Aalagaan mo ang anak ko. Siguraduhing umiinom siya ng gamot sa tamang oras, kumakain ng maayos, at tinutulungan mo siya sa kanyang physical therapy. Ang sahod mo ay sapat, at mayroon kang sariling silid sa may quarters ng mga katulong. Malinaw ba? Oo po, ma'am, nautal na sagot ni Ara. Ang bawat salita ay isang pagsuko sa kanyang kapalaran. Good. Yaya Nena will show you to your room. Mag-umpisa ka na ngayon. Walang anumang pagtutol na nagawa si Marco. Nag-iwas lamang ito ng tingin at tumitig sa bintana, ngunit ramdam ni Ara ang bigat ng galit nito na tila isang maitim na ulap na bumabalot sa buong silid. Dinala siya ni Yaya Nena, isang matandang kasambahay na may mabait na mukha, sa kanyang magiging silid.
Ito ay maliit at simple, malayo sa karangyaan ng kabuuan ng mansyon. Isang bakal na kama, isang maliit na aparador, at isang bintanang nakatanaw sa pader na bato sa likod bahay. Ngunit para kay Ara, ito ay isang santuwaryo. Dito, malaya siyang matakot, malaya siyang umiyak nang walang nakakakita. Nang isa pa, isang halimaw na nakakulong din sa sarili nitong pighati, at ginagawa siyang tagasalo ng lahat ng pait at galit nito. Tiis lang, Ara, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili habang yakap ang mga tuhod. Para kay Itay. Para sa sarili mo. Huwag kang susuko. Ang alaala ng mukha ng kanyang ama at ang takot na baka balikan siya ng mga Ledesma ang naging panggatong niya upang harapin ang bawat umaga. At ang bawat umaga ay isang bagong laban. Ang mga unang linggo ay isang sunod-sunod na pagsubok sa kanyang katatagan. Ano ito? Tanong ni Marco isang umaga, tinuturo ang almusal na inihanda ni Ara. Hindi ako kumakain ng ganito. Masyadong matamis. Ngunit nang palitan niya ito ng maalat na sinangag at tuyo, itinulak lang nito ang plato. Nawalan na ako ng gana. Isang hapon, habang inaabutan niya ito ng gamot para sa kirot, sinadya nitong itabig ang kanyang kamay. Ang baso ng tubig ay tumapon sa makintab na sahig, at ang maliliit na tableta ay gumulong sa ilalim ng mabigat na kama. Sinabi ko bang kailangan ko iyan ngayon? Huwag kang pakialamera, sigaw nito sa kanya. Walang imik na pinunasan ni Ara ang sahig at isa-isang pinulot ang mga gamot habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang pinakamasakit ay ang mga salitang binibitawan nito, mga salitang tila mailaso na tumatago sa kanyang puso. Kaya pala tatanga-tanga sa terminal, ganyan ka pala talaga. O huwag mo akong hawakan na parang kilala mo ako. Isa ka lang katulong dito. Bawat salita ay isang malupit na paalala ng kanilang unang pagkikita at ng mababang tingin nito sa kanya. Isang gabi, habang ang buong bahay ay nababalot na sa katahimikan, hindi mapakali si Ara sa kanyang higaan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Iniisip niya ang kanyang ama. Ligtas kaya ito? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi ito sigaw. Ito ay isang mahinang ungol, isang tunog ng isang taong nagpipigil ng matinding sakit. Galing iyon sa silid ni Marco. Nag-atubili siya. Baka sigawan lang siya ulit. Ngunit ang tunog ay naulit at sa pagkakataong ito, mas malakas ang pighati. Hindi na ito isang tunog ng pagkainis, ito ay tunog ng purong pagdurusa. Hindi ito natiis ng kanyang konsensya. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kanyang silid. Maingat siyang naglakad sa madilim na pasilyo patungo sa pinto ng kwarto ni Marco. Kumatok siya ng mahina. Walang sagot. Sir, tawag niya. Tanging isang pag-ungol na naman ang kanyang narinig. Pinihit niya ang seradura at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang tanging ilaw sa silid ay nagmumula sa isang maliit na night lamp na nagbibigay ng malabong liwanag sa kabuuan ng kwarto. At doon, nakita niya si Marco. Nakahiga ito sa kama, nakatagilid, at ang katawan ay naninigas sa pagtitimpi. Ang kumot na seda ay lukot na lukot sa kanyang mga kamay, at ang kanyang mukha ay basang-basa sa pawis kahit na malamig ang silid. Sa unang pagkakataon, ang nakita ni Ara ay hindi isang halimaw. Ang nakita niya ay isang taong lubos na nasasaktan. Anong ginagawa mo rito? Hirap na sabi ni Marco, ang bawat salita ay may kasamang panginginig. Hindi pinansin ni Ara ang pagtataboy sa kanyang boses. Ang kanyang likas na pagiging maalaga ang nanaig. Nakita niya ang manipis na tabing ng pawis sa noo nito, ang pagtiim ng kanyang mga panga sa bawat paghinga. Nakarinig po ako ng ingay, sagot niya, lumapit ng isang hakbang. Masakit po ba ang binti ninyo, sir? Inom po kayo ng gamot. Umiling ito, ipinikit ang mga mata. Wala na, ayoko na, hirap na sagot ni Marco. Masyado ng maraming chemical sa katawan ko. Ang mga salitang iyon, kahit puno ng sakit, ay may bahid ng pagod at pagsuko. Naintindihan ito ni Ara. Tumango siya at saglit na nag-isip. Naalala niya ang mga turo ng kanyang lola sa probinsya, ang mga halamang gamot at ang hilot para sa mga nananakit na kalamnan. Kung papayagan ninyo po, sir, sabi niya nang may pag-aalinlangan, baka pwede kong subukan. May alam po akong paraan para kahit papaano ay maibsan ang sakit. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay may bahid ng pagdududa,
Ngunit ang matinding kirot ay mas nangingibabaw. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Wala na siyang lakas para maging halimaw. Sa isang mabagal at hirap na kilos, tumango ito ng bahagya, isang senyas ng pagsuko. Iyon lang ang kailangan ni Ara. Umupo siya sa gilid ng kama. Maingat na para bang humahawak sa isang babasaging bagay, dahan-dahan niyang inangat ang kumot upang ilantad ang binti ni Marco. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng malinaw. Isang mahabang peklat ang bumabagtas sa gilid ng hita nito, isang permanenteng marka ng isang marahas na nakaraan. Ang paligid nito ay bahagyang namamaga at mapula-pula. Pasensya na po, paalam niya bago ilapat ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay ni Ara ay hindi malambot tulad ng mga kamay ng mga babaeng nakakasalamuha ni Marco. Mayroon itong kaunting kalyo, tanda ng pagtatrabaho sa bukid. Ngunit ang mga kamay na iyon ay mainit at puno ng kalinga. Sinimulan niyang masahihin ng marahan ang mga kalamnan sa paligid ng hita ni Marco, iniiwasan ang mismong peklat. Ginamit niya ang tamang diin, ang mga galaw na natutunan niya sa kanyang lola, mahina paikot at nakatuon sa pagpapakalma sa naninigas na mga litid. Hindi siya nagsalita. Tanging ang tunog ng kanyang palad sa balat nito at ang kontroladong paghinga nilang dalawa ang maririnig sa silid. Unti-unti, naramdaman ni Ara ang pag-relax ng mga kalamnan sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang kaninang naninigas na katawan ni Marco ay dahan-dahang lumambot. Ang mabibigat nitong paghinga ay naging mas kalmado at malalim. Hindi niya alam kung gaano katagal silang nasa ganoong posisyon. Nang maramdaman niyang sapat na, dahan-dahan niyang itinigil ang pagmamasahe at maingat na ibinalik ang kumot. Nang tingnan niya ang mukha ni Marco, ang mga mata nito ay nakapikit pa rin, ngunit ang kunot sa noo nito ay nawala na. Ang ekspresyon ng sakit ay napalitan ng isang payapang anyo. Akala niya ay tulog na ito, kaya't dahan-dahan siyang tumayo para umalis. Saan ka natuto niyan? Nagulat si Ara sa biglaang pagsasalita nito. Ang boses nito ay mahina, walang bahid ng galit o pang-insulto. Ito ay simpleng isang tanong. Sa lola ko po. Manggagamot po siya sa aming baryo, sagot niya nang hindi tumitingin dito. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. Salamat, halos pabulong na sabi ni Marco. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Ara ang salitang iyon mula sa kanya. Sa isang iglap, ang lahat ng hirap at sakit na naramdaman niya sa mga nagdaang araw ay tila naglaho. Isang simpleng salita, ngunit may malaking epekto. Tumango na lamang siya sa kawalan at tahimik na lumabas ng silid. Kinabukasan, may kakaibang pagbabago. Hindi na siya sinigawan ni Marco. Hindi na rin ito nagreklamo sa pagkain. Mayroong isang hindi nakikitang linya ng respeto na biglang nabuo sa pagitan nila. Hindi pa rin sila nag-uusap ng marami, ngunit ang dating mabigat na tensyon ay napalitan ng isang magaan na katahimikan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa sala, isang eleganteng babae ang dumating. Matangkad ito, balingkinitan ang katawan, at nakasuot ng isang damit na halatang libo-libo ang halaga. May kasama itong isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, na mahigpit na nakakapit sa kamay nito. And who might you be? Tanong ng babae, ang tingin ay sinusuri si Ara mula ulo hanggang paa, na may bahid ng pagmamataas. Ako po si Ara, ma'am. Ang bago pong caregiver ni Sir Marco. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng babae, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ah, so ikaw pala ang bago. I'm Katrina Salvador. Marco's fiancé. Ang salitang fiancé ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Siyempre, isang lalaking tulad ni Marco ay siguradong mayroon ng nakatakda para sa kanya. Isang babaeng kasing ganda at kasing elegante nito. Ito naman si Leo, anak ko, pagpapatuloy ni Katrina, bahagyang itinutulak ang bata pasulong. Ninisian ni Ara ang bata, ngunit nagtago lamang ito sa likod ng kanyang ina. Pumasok si Katrina sa sala na para bang pag-aari niya ang lugar. Lumapit siya sa isang estante at kumuha ng isang naka-frame na litrato. Habang naglalakad pabalik, sinadya man o hindi, nabitiwan niya ito. Kumalat ang bubog sa sahig. Oh, Isway. Plum si Mi, sabi niya, ngunit walang bakas ng pagkagulat sa kanyang boses. Agad na lumapit si Ara para tulungan siya. Ako na po, ma'am. Baka masugatan pa po kayo, mabilis na sabi ni Ara, at maingat na lumuhod upang damputin ang mga piraso ng bubog.
Hindi kumilos si Katrina. Nakatayo lamang ito, pinapanood si Ara na may isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Hayaan mo na iyan sa mga katulong. That's their job. Ngunit huli na. Hawak na ni Ara ang nasirang frame. Bago niya ito maibalik, napansin niya ang larawan sa loob, na himalang hindi nasira. Dalawang magagandang babae ang nakangiti sa kamera. Ang isa ay si Katrina. Ang isa pa ay isang babaeng hindi niya kilala, ngunit may angkin itong ganda na tila nagbibigay liwanag, isang perpektong ngiti at mga matang puno ng buhay. Nasira po, ma'am. Sayang, sabi ni Ara, itinataas ang frame. Ang ganda niyo po dito. At yung kasama niyo rin po. Ang ngiti ni Katrina ay biglang naglaho. Dahan-dahan itong lumapit at kinuha ang frame mula sa kamay ni Ara. Ang kanyang mga daliri, malamig at maninipis, ay dumaplis sa kamay ni Ara, na nagdulot ng biglaang kilabot sa dalaga. Tinitigan ni Katrina ang larawan, isang kakaibang lungkot at pananabik ang gumuhit sa kanyang mukha, bago ito muling tumingin kay Ara na nakaluhod pa rin sa sahig. Ang kanyang boses, nang muli itong magsalita, ay matamis ngunit malamig na parang yelo. Mag-ingat ka, sabi nito, ang bawat salita ay may diin. May mga bagay na hindi dapat ginagalaw ng iba. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kamalayan ni Ara. Hindi ito tungkol sa nasirang frame. Hindi ito tungkol sa bubog. Ito ay isang babala. Isang malinaw at hindi maikakailang babala. Napalunok si Ara, biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng kaunting kapayapaan na kanyang naramdaman kanina lang ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas tahimik, mas tuso, at marahil ay mas mapanganib kaysa sa hayagang galit ni Marco. Nakatitig lamang siya sa mga mata ni Katrina at naintindihan niya, ang kanyang laban sa loob ng mansyon na ito ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. May nagbago. Iyon ang paulit-ulit na napapansin ni Marco sa mga sumunod na araw. Ang dating mabigat at nakakasukang hangin sa kanyang silid ay tila bahagyang gumaan. Ang galit na palagi niyang baon, isang kalasag laban sa awa ng mundo at sa sarili niyang mga demonyo, ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. At ang dahilan ay ang babaeng iyon. Si Arabella. Pinagmamasdan niya ito ng palihim. Mula sa kanyang wheelchair, sa isang sulok ng sala kung saan siya nagbabasa, o nagpapanggap na nagbabasa, nakikita niya kung paano ito kumilos. Mayroon itong isang tahimik na dignidad sa bawat galaw. Ang paraan ng pag-aayos nito ng mga halaman sa hardin, kinakausap ang mga bulaklak na parabang mga luma itong kaibigan. Ang paraan ng pakikipag-usap nito sa ibang mga kasambahay, puno ng respeto, na may kasamang isang mahiyain, ngunit totoong ngiti. Hindi ito katulad ng ibang mga babaeng nakilala niya. Walang arte. Walang pagkukunwari. Simple lamang. Totoo. Naaalala pa rin niya ang gabing iyon. Ang gabing binalot siya ng matinding kirot. At ang mga kamay nito. Ang init at ang tamang diin na nagbigay sa kanya ng ginhawang matagal na niyang hindi naramdaman, isang ginhawang hindi kayang ibigay ng pinakamahal na gamot. At ang salitang binitiwan niya, salamat, ay hindi isang simpleng pagkilala. Iyon ay isang pag-amin. Isang pag-amin na sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, may isang taong nakalapit sa kanya, hindi dahil sa awa o obligasyon, kundi dahil sa purong pag-aalala. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa sala, pumasok si Ara, may dalang basahan at panlinis ng muebles. Nagsimula itong magpunas, maingat na iniiwasang gumawa ng ingay. Nakarating ito sa isang sulok na matagal nang hindi napapansin ng sinuman, ang kinaroroonan ng isang itim at makintab na grand piano. Ang piano. Ang dati niyang santuwaryo. Ngayon, isa na lamang itong monumento ng isang masayang nakaraan. Habang pinupunasan ni Ara ang takip nito, hindi sinasadyang nasagi ng kanyang siko ang isang teklado. Isang malungkot na nota ang umalinggaw-ngao sa katahimikan ng sala. Isang tidut na wala sa tono. Biglang napatigil si Ara, napatingin kay Marco na parang isang batang nahuling gumawa ng kasalanan. Sir, paumanhin po. Hindi ko po sinasadya. Hindi kumibo si Marco. Nakatitig lamang siya sa piano. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga daliri ni Isabela na sumasayaw sa mga teklado. Ang boses nitong kumakanta ng kanilang paboritong awitin.
Ang mga hapon na ginugol nila sa harap ng pianong iyon, bumubuo ng mga pangarap sa bawat himig. Nang mamatay si Isabela, namatay din ang musika sa buhay niya. Maganda po, mahinang sabi ni Ara, na tila binabasa ang kanyang iniisip. Sayang po kung hindi na nagagamit. Wala nang gumagamit niyan, malamig na sagot ni Marco, pilit na iwinawaksi ang mga alaala. Ngunit hindi na tinag si Ara. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Pero marunong po kayo, di ba, sir? Nakita ko po yung mga music sheet sa loob ng upuan dati. Tumingin si Marco sa kanya, nagtataka kung paano nito nalaman. Naglilinis lang, Miss Reyes. Hindi nakikialam. Napayo ko si Ara, bahagyang namula ang pisngi. Pasensya na po. Pero bakit po hindi niyo subukan ulit? Kahit isang nota lang po. Ang suhestyon ay simple, ngunit para kay Marco, ito ay isang malaking pambabastos sa kanyang pighati. Anong alam mo sa musika? Anong alam mo sa pagkawala? Inaasahan niyang matatakot ito at aatras. Ngunit sa halip tumingala ito at sa mga mata nito, nakita niya hindi ang takot, kundi ang pag-unawa. Wala po akong alam sa musika, sir, malumanay nitong sabi. Pero may alam po ako sa pakiramdam na may isang bagay na mahalaga sa iyo ang biglang mawala. At kung minsan, ang tanging paraan para mabuhay ulit ito ay ang subukang harapin. Ang mga salita nito ay tumama sa kanya. Hindi ito panghusga. Ito ay katotohanan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tinitigan ni Marco ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati sanay na sanay sa pagtipa ng mga teklado, ngayon ay nangangapa na lamang. Sa isang desisyong hindi niya maintindihan, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang wheelchair sa piano. Ang alikabok sa hangin ay sumayaw nang buksan niya ang takip nito. Ang mga teklado, puti at itim, ay tila mga puntod ng isang nakalimutang sementeryo. Ipinatong niya ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mga ito. Nanginginig. Malamig. Hindi pamilyar. Sinubukan niyang bumuo ng isang simpleng C major chord. Ngunit ang tunog na lumabas ay sintonado at mahina. Isang kabiguan. Napabuntong hininga siya, handa ng sumuko. Ngunit naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Okay lang po yan, sir, bulong ni Ara. Kailangan lang po sigurong ito no ulit. Tulad po ng lahat ng bagay na matagal na napabayaan. May inabot itong isang lumang music sheet mula sa salansanan. Isa itong piyesang hindi pa niya natatapos. Isang kantang sinimulan niyang isulat para kay Isabela. Ito po, sir. Ito po yung nakita ko dati. Ang ganda po ng simula. Kinuha niya ang papel. Ang mga nota na isinulat niya noon ay tila mga salita mula sa isang estranghero. Ngunit habang tinititigan niya ito, at habang nararamdaman niya ang tahimik na suporta mula sa babaeng nakatayo sa kanyang likuran, isang bagay sa loob niya ang nagsimulang gumalaw. Isang maliit na kislap sa gitna ng kadiliman. Hindi niya ito tinugtog. Ngunit hindi rin niya ito binitiwan. Iwan mo na ako, utos niya, ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating talim. Tumango si Ara at tahimik na umalis, iniwan siya kasama ang piano at ang himig na nawala. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Marco sa kanyang kama. Ang imahe ni Ara sa tabi ng piano, ang kanyang mga salitang puno ng simpleng karunungan, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang bahagi niya ang gustong magalit. Sino ang babaeng iyon para pumasok sa pinakapribadong bahagi ng kanyang buhay? Ngunit isang bahagi na matagal na niyang ibinaon, ang nagpapasalamat. Ang pagmamahal niya kay Isabela ay totoo. Ang kasalanang nararamdaman niya ay totoo. Ang responsibilidad niya kay Katrina ay totoo. Ngunit ang nararamdaman niyang ito para kay Ara ano ito? Hindi ito awa. Hindi ito pagkagusto. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang pagkilala. Isang pakiramdam na sa wakas, may isang taong nakakakita sa kanya, hindi bilang si Marco de Villa, ang mayamang tagapagmana, o si Marco, ang nagkasalang nobyo, kundi bilang si Marco, isang taong nasasaktan. Ang pag-iisip na ito ay nagdulot sa kanya ng panibagong alon ng pagkakasala. Tila isang pagtataksil kay Isabela ang isipin ang ibang babae sa ganitong paraan. Tila isang pandaraya kay Katrina na naghihintay na tuparin niya ang kanyang pangako. Napatingin siya sa larawan sa kanyang bedside table, isang larawan nilang tatlo ni na Isabela at Katrina,
kuha noong mga panahong simple pa ang lahat. Ang mga ngiti nila ay masaya at walang alalahanin. Ngayon, ang larawang iyon ay parang isang paalala ng kanyang mga kabiguan. Sa gitna ng kanyang magulong pag-iisip, nagring ang cellphone ni Katrina na iniwan nito sa study table malapit sa kanyang silid kaninang hapon. Karaniwan, hindi niya ito papansinin. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa kagustuhang takasan ang sariling mga iniisip, kinuha niya ang kanyang wheelchair at dahan-dahang lumabas ng silid. Nang marating niya ang study, nakita niya ang cellphone na umiilaw sa ibabaw ng mesa. Hindi niya sinasadyang makita ang pangalan sa screen, ngunit sapat na ang liwanag para mabasa ito. Hindi ito isang pangalan, kundi isang description, private investigator. Kumunot ang noo ni Marco. Bakit kailangan ni Katrina ng isang private investigator? Bago pa man niya ito masagot, tumigil na ang tawag. Ngunit ang kanyang kuryosidad ay napukaw na. Akmang tatalikod na siya nang biglang tumunog ulit ang cellphone. Sa pagkakataong ito, si Katrina na mismo ang tumatawag. Sinagot niya ito. Hello? Marco? Oh, thank God. Nariyan ka pala. Sorry, naiwan ko yata ang phone ko, sabi ni Katrina sa kabilang linya, ang boses ay tila bahagyang ninenerbiyos. Nandito sa study. May tumatawag kanina. Isang private investigator, diretsahang sabi ni Marco. Natahimik sandali si Katrina sa kabilang linya. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Iyon ba, sa wakas ay sabi nito, pilit na pinapakalma ang boses. Wala iyon, mahal. Pinapahanap ko lang ang isang lumang ari-arian ng pamilya. Alam mo na, mga papeles na nawawala. Ang paliwanag ay tila makatwiran, ngunit may kung anong hindi tama sa pandinig ni Marco. Isang bagay sa tono nito ang nagsasabing hindi iyon ang buong katotohanan. CJ, iingatan ko na lang ito hanggang sa bumalik ka, sabi ni Marco. Salamat, Marco. Mag-iingat ka riyan. I love you. Okay, sagot niya, hindi magawang suklian ang mga salitang iyon. Pagkababa niya ng tawag, napatingin siya sa bintana, sa madilim na hardin sa labas. Ang imahe ni Ara na nag-aalaga sa mga halaman ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Pagkatapos ay ang imahe ni Katrina at ang misteryosong tawag. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng panganib ang gumapang sa kanyang sistema. Dati, ang mundo niya ay umiikot lamang sa sakit at pagkakasala. Ngayon, tila may mga bagong lihim na unti-unting nabubunyag. At sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng kanyang nakaraan at sa hindi tiyak na hinaharap, naroon si Arabella. Ang babaeng nagdala ng isang tahimik na himig sa kanyang mundong matagal ng bingi. Sa loob ng ilang linggo, isang hindi inaasahang kapayapaan ang unti-unting namuo sa loob ng mansyon ng mga De Villa. Para kay Ara, ito ay parang isang panaginip na anumang oras ay maaari siyang magising. Ang dating malupit na si Marco ay nagbago. Wala na ang mga masasakit na salita at nanunumbat na tingin. Napalitan nito ng isang tahimik na pag-unawa, isang uri ng relasyon na hindi nangangailangan ng maraming salita. May mga araw na nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya habang siya ay naglilinis at sa halip na mag-iwas ng tingin, isang bahagyang tango lamang ang isinusukli nito. May mga pagkakataon ding habang tinutulungan niya ito sa physical therapy, isang prosesong masakit at nakakapagod para kay Marco, ay naririnig niya itong bumubulong ng salamat pagkatapos. Mga maliliit na bagay, ngunit para kay Ara, ang mga ito ay malalaking yaman. Nagsimula silang magkaroon ng sarili nilang ritual. Tuwing hapon, pagkatapos ng therapy, magtitimpla siya ng tsaa para sa kanilang dalawa. Upo sila sa veranda na nakatanaw sa hardin, hindi nag-uusap, ngunit kapwa komportable sa katahimikan. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ni Ara na siya ay isang katulong at si Marco ay kanyang amo. Sila ay dalawang taong nakahanap ng kapanatagan sa piling ng isa't isa. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng hapagkainan, nakita niya si Marco sa sala, nakaupo sa kanyang wheelchair sa harap ng grand piano. Nakabukas ang takip nito at ang mga daliri niya ay bahagyang nakapatong sa mga teklado, ngunit hindi niya ito tinutugtog. Tila may malalim itong iniisip. Sir, mahinang tawag ni Ara. Handa na po ang hapunan. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti, kahit maliit, ang sumilay sa mga labi nito. Salamat, Ara.
Ang pagtawag nito sa kanyang pangalan, sa halip na Miss Reyes, ay nagdulot ng kakaibang kiliti sa kanyang puso. Umiti siya pabalik. Walang anuman po, sir. Ang simpleng palitan ng mga ngiting iyon ay nagparamdam sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, pag-asa. Marahil, sa kabila ng lahat, mayroon pa ring lugar para sa kanya sa mundong ito. Marahil, hindi habang buhay ay kailangan niyang tumakbo. Ngunit ang pag-asa, tulad ng isang babasaging bagay, ay napakadaling mabasag. Kinabukasan, habang nanonood sila ng isang lumang pelikula sa sala, isang aktibidad na naging bahagi na rin ng kanilang ritual, isang malakas na tunog mula sa intercom ang pumunit sa kanilang katahimikan. Maam Ara, boses iyon ng gwardya sa gate. May bisita po kayo. Isang Ginoong Anton Ledesma. Sa isang iglap, ang lahat ng kulay sa mundo ni Ara ay naglaho. Ang pangalang iyon. Anton Ledesma. Nabitawan niya ang hawak na remote control. Kumalabog ito sa sahig, kasabay ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang pamilyar na malamig na takot, ang takot na akala niya ay naibaon na niya, ay muling gumapang sa kanyang buong katawan. Paano? Paano niya ako nahanap? Ara! May problema ba? Tanong ni Marco, napansin agad ang biglaang pagbabago sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi makasagot si Ara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, nakatitig sa kawalan. Ang mga alaala ng gabing tumakas siya, ang sigaw ni Anton, ang takot sa mukha ng kanyang ama, ay bumalik na parang isang masamang panaginip. Sino si Anton Ledesma? Muling tanong ni Marco, ang kanyang boses ay maseryoso na ngayon. Pipakiusap, sir, nautal na sabi ni Ara, ang mga kamay ay nanginginig. Huwag niyo po siyang papasukin. Pakiusap po. Ang desperasyon sa kanyang boses ay sapat na para maintindihan ni Marco na hindi ito isang ordinaryong bisita. Ito ay isang banta. Tumango si Marco. Kinuha niya ang intercom. Hindi namin siya kilala. Huwag papasukin. Pero sir, nagpipilit po siya, sagot ng gwardya. Sabi niya, narito daw po ang fiance niya. Ang salitang fiance ay nagbigay ng kuryente sa hangin. Tumingin si Marco kay Ara, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naguguluhan. Bago pa man makasagot si Ara, isa na namang tawag ang pumasok. Si Yaya Nena, mula sa kusina. Sir Marco, nasa labas na po ng pinto si Ginoong Ledesma. Nagwawala po. Paano po ba ito? Huli na. Nakapasok na siya sa gate. Isang matipunong lalaki ang biglang pumasok sa sala na walang paalam. Nakasuot ito ng mamahaling polo shirt na hindi maikukubli ang yabang sa kanyang tindig. Ito si Anton Ledesma. Ang kanyang mga mata ay tila ng aasar at isang mapanuyang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Aha! Dito ka lang pala nagtatago, mahal ko, sabi ni Anton, ang kanyang tingin ay nakapako kay Ara, hindi pinapansin si Marco. Napaatras si Ara, tila gustong magtago sa likod ng isang malaking vase. Sino ka para pumasok sa pamamahay ko ng walang pahintulot? Malamig na tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng otoridad, kahit na siya ay nakaupo sa wheelchair. Doon lamang lumingon si Anton sa kanya. Sinuri niya si Marco mula ulo hanggang paa, at nang makita ang wheelchair, isang mapanghamak na ngisi ang lalong lumawak sa kanyang mukha. Ah, ikaw siguro ang amo. Pasensya na, boss. Nandito lang ako para sunduin ang fiance ko. Itinuro niya si Ara. Hindi ako sasama sa'yo, sa wakas ay sumigaw si Ara, ang takot ay napalitan ng isang desperadong katapangan. Aba, nagmamatapang ka na ngayon? Lumakad si Anton palapit kay Ara, at sa bawat hakbang nito, lalong napaatras si Ara. Umuwi ka na sa probinsya. Hinihintay ka na ng tatay mo. O gusto mong kalagkarin pa kita palabas dito? Akmang hahawakan ni Anton ang braso ni Ara, ngunit isang mabilis na paggalaw mula kay Marco ang pumigil dito. Iniharang ni Marco ang kanyang wheelchair sa pagitan ni na Anton at Ara, gamit ang kanyang sariling katawan bilang panangga. Sinabi nang hindi siya sasama, mariing sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Si Ara ay empleyado ko. At sa pamamahay ko, ako ang masusunod. Umalis ka na, bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardiya ko. Nagkatinginan ang dalawang lalaki, isang palaban na titig ng kapangyarihan at pag-aari.
Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Sa gitna ng kanilang paghaharap, isang kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Bumukas ang pinto at bumaba si Doña Elvira, may dalang mga paper bag mula sa pamimili. Ang kanyang masayang disposisyon ay agad na naglaho nang makita niya ang eksena sa loob ng kanyang sala. Isang estrangherong lalaki, si Ara na takot sa isang sulok, at ang kanyang anak na nakaharang sa gitna, handang makipag-away. Pinaglipat-lipat ni Doña Elvira ang kanyang tingin mula kay Anton, patungo kay Ara, at sa wakas, kay Marco. Ang kanyang mukha ay naging isang blankong maskara. Anong kaguluhan ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig na tila yelo, pumuputol sa tensyon. Magandang hapon po, ma'am, magalang na bati ni Anton, biglang nagbago ang anyo. Ako po si Anton Ledesma. Pasensya na po sa abala. Narito lang po ako para sunduin ang aking fiancé, si Arabella. Tumingin si Doña Elvira kay Ara, ang kanyang mga mata ay naniningkit, puno ng pagdududa at hindi pagsang-ayon. Ang lahat ng kabaitan na ipinakita ni Ara sa mga nagdaang linggo ay tila nabura sa isang iglap. Ma, paalisin niyo na siya, sabi ni Marco, hindi inaalis ang tingin kay Anton. Ngunit umiling si Doña Elvira. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na nagpabagsak sa mundo ni Ara. Papasukin mo siya, Marco, utos ng matanda, ang kanyang boses ay pinal at walang puwang para sa anumang argumento. Maupo kayong lahat. Gusto kong marinig ang lahat. Ang sala ng mga De Villa, na dati isang lugar ng tahimik na pag-iisa para kay Marco, ay biglang naging isang silid hukuman. Si Doña Elvira, ang kanyang ina, ay nakaupo sa isang silyang may mataas na sandalan na tila isang trono, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na otoridad. Siya ang hukom. Si Anton Ledesma, na may mapanlinlang na ngiti, ay nakaupo sa tapat, ang nagsasakdal. At si Ara, na nakatayo malapit sa pinto na parang isang kordero na handa ng isakripisyo, ang nasasakdal. At si Marco. Siya ay nasa gitna ng lahat, nakakulong sa kanyang wheelchair, ngunit ang kalooban ay nag-aalab sa isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito ang galit na dulot ng pighati, kundi galit na dulot ng kawalang katarungan. Ngayon, Ginoong Ledesma, simula ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay formal. Ipaliwanag mo ng malinaw. Ano ang kaugnayan mo kay Miss Reyes? Ngumiti si Anton, isang ngiting puno ng kasinungalingan. Ma'am, simple lang po. Ang ama po ni Ara, si Mang Lito, ay may malaking pagkakautang sa aking ama, si Don Ricardo Ledesma. Bilang pagtanaw ng utang na loob at para mapanatili ang magandang relasyon ng aming mga pamilya, napagkasunduan po na ipakasal sa akin si Ara. Isang arrangement na pabor sa lahat. Ngunit itong si Ara, tila may ibang plano. Tumakas siya, ninakaw ang perang dapat sana'y pambayad, at nagtago rito sa Maynila. Ang bawat salita ni Anton ay isang dagok sa puso ni Marco. Nakita niya kung paano napayuko si Ara, kung paano nanginig ang mga balikat nito. Ang kwento ni Anton ay may bahid ng katotohanan, sapat para maging kapanipaniwala, ngunit alam ni Marco, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ito'y binaluktot para paboran siya. Is that true, Ara? Tanong ni Doña Elvira, ang tingin ay bumaling kay Ara, matalas at walang awa. Umiling si Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po ganyan. Huwag ka nang magsinungaling, putol ni Anton. Inaalok ka na namin ng magandang buhay, pero mas pinili mo pang maging katulong dito. Tama na, mahinang sabi ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay may bigat na nagpatigil sa lahat. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ma, sabi ni Marco, diretsong nakatingin sa kanyang ina. Hindi ko alam ang buong kwento, pero kilala ko si Ara. Hindi siya magnanakaw. At paano mo naman nasabi yan, anak? Tanong ni Doña Elvira, may pagdududa sa kanyang boses. Ilang linggo mo pa lang siyang kilala. Isa siyang estranghera na dinala mo sa ating pamamahay. At ngayon, mayroon siyang ganitong eskandalo. This is a disgrace to our family's name. Bumaling si Doña Elvira kay Ara. Miss Reyes, I am truly sorry, but cannot tolerate this. Pwede ka nang umalis? Ibibigay ko ang iyong huling sahod. Sumama ka na kay Ginoong Ledesma at ayusin ninyo ang inyong problema. Iyon na. Ang hatol ay naibigay na. Para kay Doña Elvira, ang kaso ay sarado na. Ang reputasyon ng pamilya ang pinakamahalaga.
Nakita ni Marco ang pagbagsak ng pag-asa sa mukha ni Ara. Nakita niya ang tahimik na pagtangis. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob niya ang pumutok. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso, ang pader ng pighati, ng pagkakasala, at ng pagsuko, ay gumuho. Hindi siya aalis. Ang kanyang mga salita ay matatag at pinal. Napatingin sa kanya ang lahat, maging si Ara ay nag-angat ng mukha, gulat. Marco, ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong ng kanyang ina. Hindi aalis si Ara, ma, pag-ulit niya. Dahil kailangan ko siya. Dahil mahal ko siya. Ang pag-amin ay lumabas sa kanyang bibig nang hindi niya pinag-isipan, ngunit sa sandaling masabi niya ito, alam niyang iyon ang pinakatotoong bagay na kanyang nasabi sa loob ng isang taon. Ang katahimikan sa sala ay nakabibingi. Ang mukha ni Doña Elvira ay nagpakita ng purong pagkabigla. Ang mapanuyang ngiti ni Anton ay naglaho. At si Ara nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki, puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Ano, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Katrina, narinig ang huling mga salita. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagtataksil. Marco, anong kalokohan ito? Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos ng pangako mo sa akin kay Isabela? Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Katrina. Lumapit ito kay Ara. Ikaw, ahas ka. Nilandi mo ang fiancé ko habang nagpapanggap kang isang kaawa-awang probinsyana. Hindi totoo yan, sigaw ni Ara. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan, Katrina, mariing sabi ni Marco. Bakit, Marco? Dahil ba totoo, sarkastikong tanong ni Katrina. Alam nating lahat na ako ang dapat mong pakasalan. Ako ang responsibilidad mo. Ito ang gusto ni Isabela. Ang paggamit sa pangalan ni Isabela ay isang mababang uri ng pag-atake, ngunit para kay Katrina, lahat ay patas sa digmaang ito. Ngunit ang Marco na kaharap niya ngayon ay hindi na ang dating Marco na kayang-kaya niyang manipulahin. Ang pag-amin niya ng pag-ibig kay Ara ay nagbigay sa kanya ng isang bagong lakas. Isang bagong kalinawan. At kasabay ng kalinawang iyon, bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala. Ang tawag sa cellphone ni Katrina. Ang T-Private Investigator. Tama ka, Katrina, malamig na sabi ni Marco. May responsibilidad ako. At iyon ay ang alamin ang katotohanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Katrina. Bakit ka kumuha ng private investigator, Katrina? Anong lumang ari-arian ang pinapahanap mo? Biglang namutla si Katrina. Ano bang sinasabi mo? Huwag na tayong maglokohan, pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay matatag. Pinahanap ko rin kung sino ang tinatawagan mo. Hindi ari-arian ang pinapahanap mo. Pinapasundan mo si Ara. Tama ba ako? Natakot ka na may namumuong pagtitinginan sa amin, kaya't naghanap ka ng butas sa kanyang pagkatao. At nang nalaman mo ang tungkol kay Anton Ledesma, ikaw mismo ang nagbigay ng impormasyon sa kanya kung nasaan si Ara. Ikaw ang nagpapunta sa kanya rito. Ang bawat salita ni Marco ay isang ebidensyang hindi kayang itanggi ni Katrina. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng takot. Hindi totoo yan. Kung ganoon, hamon ni Marco, ipatingin mo sa akin ang cellphone mo ngayon. Tingnan natin ang mga text messages mo kay Ginoong Ledesma. Iyon ang huling dagok. Alam ni Katrina na nahuli na siya. Ang kanyang kastilyo ng mga kasinungalingan ay gumuho na. Napatingin si Doña Elvira mula kay Marco patungo kay Katrina, ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Sa wakas, nakita niya ang tunay na kulay ng babaeng akala niya ay perpekto para sa kanyang anak. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang tunog ang pumutol sa lahat. Ang cellphone ni Ara, na nasa bulsa niya, ay nag-ring. Nanginginig niyang kinuha ito. Nakita niya ang pangalan sa screen. Itay. Sinagot niya ito agad, ang puso niya ay kumakabog. Itay, okay lang po ba kayo? Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang kanyang ama. Ito ay isang boses na malamig, mapanganib at pamilyar. Ang boses ni Don Ricardo Ledesma. Arabella, sabi ng boses. Ang tatay mo ay kasama ko. Ligtas siya sa ngayon. Kung gusto mo siyang makitang buhay ulit, bumalik ka rito. Mag-isa. Bibigyan kita ng 24 na oras. Click.
Ang tawag ay naputol. Nabitawan ni Ara ang cellphone. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang pag-asang kanina lang ay sumibol sa kanyang puso ay namatay, napalitan ng purong lagim. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng isang mensahe na hindi na kailangan ng salita. Isang mensahe ng pamamaalam. Para iligtas ang kanyang ama, kailangan niyang isakripisyo ang sarili niya. Walang sinabi si Ara. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palabas ng pinto, palabas ng mansyon, pabalik sa kadilimang kanyang tinakasan. Sigaw ni Marco, sinubukang habulin siya gamit ang kanyang wheelchair, ngunit huli na ang lahat. Naiwan siya sa gitna ng nagibang mga kasinungalingan, hawak ang katotohanan ng kanyang pag-ibig, ngunit wala na ang babaeng pinakamamahal niya. Ang pagtakbo ni Ara ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Marco. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa sala ay nawala. Hindi na niya narinig ang mga pagtatangka ni Katrina na magpaliwanag o ang naguguluhang boses ng kanyang ina. Ang tanging nakikita niya ay ang bukas na pinto kung saan ito dumaan, isang madilim na lagusan na lumamon sa babaeng nagbigay liwanag sa kanyang mundo. Hindi. Hindi ako papayag. Isang bagong enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Isang enerhiyang hindi nagmumula sa galit o pighati, kundi sa isang desperadong pangangailangan na protektahan si Ara. Ilabas ninyo silang lahat, utos niya sa mga kasambahay na nag-aabang sa gilid. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. Katrina, Anton, umalis na kayo. Ngayon din ni Marco, let me explain, simula ni Katrina. Wala nang dapat ipaliwanag, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong mansyon. Umalis dili kayo. Walang nagawa sina Katrina at Anton kundi ang umalis, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkatalo at kahihiyan. Naiwan si Doña Elvira, nakatayo, nakatingin sa kanyang anak na may bagong pagkilala. Nakita niya hindi ang isang baldado, kundi ang isang lalaking handang lumaban. Hindi pinansin ni Marco ang kanyang ina. Mabilis niyang pinatakbo ang kanyang wheelchair patungo sa kanyang study. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit, ang numero ng hepe ng kanilang security team, isang dating koronel na may malawak na koneksyon. Mang Ruben, it's Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay mabilis at direkta. I need your help. I need it now. Sa loob ng sumunod na oras, ang study ni Marco ay naging isang war room. Gamit ang lahat ng yaman at impluwensya ng pamilya de Villa, gumawa siya ng mga hakbang. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Don Ricardo Ledesma, utos niya kay Mang Ruben sa telepono. Lahat ng kanyang mga negosyo, legal man o illegal. Mga kasosyo, mga kaaway, mga bank accounts. I want everything. Gamitin mo lahat ng resources natin. Pagkatapos, tumawag siya sa abogado ng kanilang pamilya. Attorney Reyes, kailangan kong ipa-freeze ang lahat ng assets ni Don Ricardo Ledesma. Hanapan mo ng butas. Kahit anong kaso, tax evasion, anything. I need to put pressure on him. Ang bawat tawag ay isang galaw sa isang malaking chessboard. Hindi na siya ang Marco na naghihintay lang sa kanyang silid. Siya na ngayon ang gumagalaw ng mga piyesa. Ang pinakamahalagang tawag ay ang huli. Mang Ruben, may isa pa. Kailangan mong magpadala ng isang team sa probinsya ni Ara. Hanapin ninyo si Mang Lito Reyes. Protektahan ninyo siya. Huwag ninyong hayaang magalaw siya ni Don Ricardo. I want him safe, whatever it takes. Habang nagbibigay siya ng mga utos, ang sakit sa kanyang binti ay tila naglaho. Ang kanyang isip ay matalas at nakatuon. Ginagawa niya ito para kay Ara. Ang pag-ibig niya para dito ang naging panggatong niya. Arabella at Ara Reyes. Ang biyahe pabalik sa probinsya ay isang mahabang bangungot. Nakaupo si Ara sa isang bus na puno ng mga tao, ngunit pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng bus ay isang hakbang palapit sa kanyang kapahamakan. Ang mga salita ni Don Ricardo ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan. Bumalik ka rito. Mag-isa. Ang pag-amin ni Marco ng pag-ibig, isang sandali ng purong kaligayahan, ay tila isang panaginip na lamang ngayon. Isang magandang panaginip na kailangan niyang isuko para sa kaligtasan ng kanyang ama. Wala siyang pagpipilian.
Habang papalapit ang bus sa kanilang bayan, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Paano niya haharapin si Don Ricardo? Anong kasamaan ang naghihintay sa kanya? Nang bumaba siya sa terminal, ang pamilyar na lugar ay tila naging banyaga. Ang bawat mukha ay tila isang banta. Nanginginig siyang sumakay ng tricycle papunta sa kanilang bahay, naghahanda para sa pinakamasama. Ngunit pagdating niya sa kanilang dampa, wala ang mga sasakyan ng mga Ledesma. Ang lahat ay tahimik. Masyadong tahimik. Dahan-dahan siyang pumasok. Itay. Walang sumasagot. Ang takot ay lalong kumalat sa kanyang puso. Huli na ba siya? Pumunta siya sa kusina at doon, sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang isang sulat. Nanginginig niyang binuksan ito. Sulat kamay iyon ng kanyang ama. Ara, anak. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay ligtas ka na. Huwag kang mag-alala sa akin. May mga taong dumating dito para protektahan ako. Dinala nila ako sa isang ligtas na lugar. Mga tao raw sila ni Sir Marco. Anak, ang pamilya Ledesma ay iniimbestigahan na ng mga otoridad dahil sa mga iligal nilang gawain. Malaya ka na, anak. Malaya na tayo. Nagmamahal. Itay. Nabitawan ni Ara ang sulat. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ngunit hindi ito mga luha ng takot o kalungkutan. Ito ay mga luha ng ginhawa. Ng pasasalamat. Marco. Ginawa niya ito. Ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanya. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Ara. Ang boses na iyon. Ang boses na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Marco T. Humihikbing sabi niya. Nasaan ka? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nasa bahay po. Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako. Marco Ampersand Ara. Isang taon ang lumipas. Maraming nagbago. Si Don Ricardo at Anton Ledesma ay nahatulan sa maraming kaso at ngayon ay nasa bilangguan. Si Katrina, bagamat hindi nakulong, ay nawalan ng lahat ng respeto at koneksyon sa kanilang social circle. Umalis ito ng bansa kasama si Leo. Nag-iwan si Marco ng isang trust fund para sa bata, bilang huling pagtanaw ng utang na loob sa alaala ni Isabela, ngunit tuluyan na niyang pinutol ang lahat ng ugnayan sa ina nito. Si Mang Lito ay ligtas na at nakatira sa isang bagong bahay na ipinatayo ni Marco, malapit sa mansyon. At si Marco ay naglalakad na muli. Sa tulong ng masinsinang therapy at ng inspirasyong bigay ni Ara, tuluyan na siyang gumaling. Isang hapon, dinala niya si Ara sa isang lugar na espesyal sa kanya, isang tagong dalampasigan na may puting buhangin, ang paboritong lugar ni Isabela. Matagal siyang nag-atubili na dalhin si Ara dito. Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin para tuluyang isara ang isang kabanata at buksan ang isa pa. Habang papalubog ang araw, at ang langit ay nagiging kulay kahel at lila, humarap si Marco kay Ara. Ara, simula niya, hinawakan ang mga kamay nito. Isang taon na ang nakalipas, ang mundong ito ay isang kulungan para sa akin. Puno ng dilim, sakit at pagsisisi. Akala ko, iyon na ang magiging buhay ko magpakailanman. Tumingin siya sa mga mata ni Ara, ang mga matang nagligtas sa kanya. Pero dumating ka. Ipinakita mo sa akin kung paano maging matapang. Tinuruan mo akong harapin ang sakit. At higit sa lahat, tinuruan mo akong magmahal muli. Ang pagmamahal ko kay Isabela ay laging magiging bahagi ng kung sino ako, pero ang pag-ibig ko para sa iyo. Ara, ito ang aking hinaharap. Lumuhod si Marco sa harap niya, sa kabila ng bahagyang pananakit pa rin ng kanyang binti. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Arabella Reyes, babaguhin mo ba ang apelyido mo at maging De Villa? Papakasalan mo ba ako? Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay purong luha ng kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Sa wakas ay naibulong niya. Marco. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Epilogue. Ilang taon ang lumipas.
Ang sala ng mansyon ng mga De Villa ay puno na ngayon ng buhay. Ang tunog ng masayang tawanan ng dalawang bata, isang lalaki at isang babae, ay umalingaungao habang naghahabulan sila sa paligid ng sofa. Sa harap ng grand piano, nakaupo si Ara, tinutugtog ang isang pamilyar na himig. Ang himig na nawala. Ngunit ngayon, ito ay kumpleto na, at ang mga nota ay puno ng pag-ibig at saya. Lumapit si Marco mula sa likuran at niyakap siya. Pinanood nila ang kanilang mga anak na naglalaro. Si Mang Lito, na masaya at malusog, ay nakaupo sa isang silya, binabasa ang isang libro, at napapangiti sa tuwing naririnig ang tawanan ng kanyang mga apo. Sumandal si Ara sa dibdib ni Marco. Salamat, bulong niya. Para saan? Tanong ni Marco. Sa lahat. Sa paghahanap sa akin. Hinalikan ni Marco ang tuktok ng kanyang ulo, ang kanyang puso ay puno ng isang kapayapaan at kaligayahang hindi niya akalaing mararamdaman pa niya. Natagpuan din kita, sa wakas, bulong niya pabalik, habang ang musika ng kanilang pag-ibig ay patuloy na pumupuno sa kanilang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Arabella. Isang kwentong nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng buhay, mayroong liwanag na naghihintay, at ang tunay na pag-ibig ay palaging hahanap ng paraan upang manahan. Mahal naming mga tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay ni na Marco at Ara. Ang bawat sandali na inilaan ninyo upang pakinggan ang kanilang kwento ay isang malaking karangalan para sa akin. Ang pagsulat ng Key, ang ating walang hanggan, ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mundo ng sakit, pagkawala at sa huli ng walang katumbas na pag-asa. Sa bawat salitang aking isinusulat, nararamdaman ko ang bigat ng pasanin ni Marco, ang takot ni Ara, at ang unti-unting pagsibol ng kanilang pag-ibig na hinubog ng mga pagsubok. Naging bahagi sila ng aking araw-araw, at naway naging bahagi rin sila ng sa inyo. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng romansa. Ito ay isang paalala na lahat tayo ay may kanya-kanyang peklat, mga sugat mula sa nakaraan na humuhubog sa kung sino tayo. Ngunit ang mga sugat na ito ay hindi dapat maging hadlang upang tayo ay muling magtiwala, magpatawad at magmahal. Ito ay isang pagpupugay sa katatagan ng puso ng tao, ang kakayahang bumangon mula sa abo ng pighati at hanapin muli ang sariling himig. Naway ang kwento ni na Marco at Ara ay mag-iwan sa inyo ng inspirasyon na sa kabila ng mga pagkakamali, ng mga pagsubok na tila walang katapusan, at ng mga taong nais tayong ibagsak, mayroong pag-asang naghihintay. At ang pag-ibig, sa pinakadalisay nitong anyo, ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na lumaban, umunawa at manatili. Muli maraming salamat. Ang inyong suporta ang siyang nagbibigay buhay sa mga kwentong tulad nito. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kabanata.